Magandang tanghali mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, manalangin muna tayo sa ngalan Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa iyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat araw na aming tatahakin. Amen. Sa ngalan Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali ulit mga bata. Kumusta naman kayo? Mabuti naman kung kayo ay okay. Kumain ba kayo sa inyong tanghalian? Dapat lang kumain tayo sa ating tanghalian para makakinig ng mabuti sa guro. Meron bang lumiban sa klase ngayong araw, mga bata? Mahusay, mga bata. Lahat talaga ay present. Ngayon, balikan muna natin ang ating mga alituntunin sa silid-aralan. Ang una, umupo ng maayos. So, dapat mga bata, maglingkod mo og tarong diha para si Teacher Dili masuko og makapaminaw mo og tarong sa gidiscuss ni Teacher diri sa atubangan. Pangalawa, makinig sa guro. So dapat mga bata maminaw gid ni Teacher sa iyang gipang discuss para makatubag mo kung naay pangutana si Teacher. Tama. Pangatlo, itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Mga bata, dapat kung naamoy pangutana or mo answer mo sa pangutana ni Teacher, iisa lang inyuhang kanang kamay. Naintindihan ba mga bata ang ating mga alituntunin sa silid-aralan? Mabuti, dapat talaga susundin nyo ito ang ating mga alituntunin para maayos ang ating takbo sa klase ngayong araw. Ngayon, balikan muna natin ang ating paksang tinalakay kahapon na ang pangalan. Tama. Meron akong inihandang malaking puno dito mga bata. At meron ding mga bunga. Ang mga bunga ay may nakasulat na ana, pusa, guro, kaarawan at libro. At meron ding mga buslo. Ang buslo ay may nakasulat na tao, bagay, hayop at pangyayari. Ang gagawin nyo lamang mga bata ay pipitasin nyo ang mga bunga at ilagay sa tamang buslo. Naintindihan ba mga bata kung ano ang inyong gagawin? Mabuti naintindihan mo. Magtatawag lamang ako ng mag-aaral para pumitas sa bunga. Ang mag-aaral na sasagot ay sina Carla, Rosemary, JR, Jackson, and Rodelyn. Ngayon, titingnan na natin ang kanilang mga sagot kung tama ba o mali. Okay, tignan natin sa unang basket na tao. Ang tao merong
Ana at guro. Ana at guro, tao ba ito? Tama! Ang ana at guro ay isang tao. Ang pangalawang basket, ang bagay. Okay, sinisidlan nila ng libro. Tama ba ito na ang libro ay bagay, mga bata? Tama rin. Ang libro ay isang bagay. Pangatlong basket, hayop. Nilagyan nila ng pusa. Ang pusa ba, mga bata, ay isang hayop? Tama, ang pusa ay isang hayop. Panghuling basket, ang pangyayari. Merong kaarawan. Ang kaarawan ba ay isang pangyayari, mga bata? Tama, ang kaarawan ay isang pangyayari. Magaling, mga bata. Bigyan natin ang mga mag-aaral sina Carla, JR, Trexon, Rosemary, and Rodelyn ng masigabong palakpakan. Ngayon, meron akong aktibidad na inihanda. Excited ba kayo, mga bata, kung ano ito? Kung gayon, excited na kayo, ang aktibidad ngayon ay tinatawag na Unscramble Me. Ano itong Scramble Me, mga bata? Makinig kayo. Meron akong ipapakita sa inyo na magkagulong letra na may kasamang larawan. Ang gagawin nyo lang ay buuin ito sa tamang salita. Ready na ba kayo, mga bata? Okay, magtatawag lang ang guro ng mag-isang mag-aaral para sumagot. Naintindihan ba, mga bata? Naintindihan nyo naman ang inyong gagawin? Sisimulan natin ang ating aktibidad. Ang unang larawan at may kasamang magkagulong letra. Fretzy, may araw dito at may magkagulong letra. Ano kaya ang mailarawan natin sa araw? Mainit. Tama ba ito? Mainit? Tama. Mainit ay tama. Pangalawang larawan at may kasamang magkagulong letra, Mariel. May bulaklak. Ano kaya mailarawan natin sa bulaklak, Mariel? Tama. Maganda. Pangatlong larawan na may magkagulong letra, Jean Rose. Merong yellow or ice. Ano kaya ang mailarawan natin sa yellow or ice, Jean Rose? Tama. Malamig. Malamig ba ang yellow, mga bata? Tama. Malamig ang sagot. Pang-apat, April. Merong lion at may magkagulong letra na A, L, A, K, M, A at S. Ano kaya ito? Ano, April? Very good. Malakas. Pang-lima, Jean. Merong bata na natatawa. Ano kaya ang mailarawan natin dito, Jean? Masaya. Tama ba ang masaya? Tama. Mahusay, mga bata. Nakuha nyo talaga ang tamang sagot. Nakuha nyo naman ang mga sagot. Mga bata, meron akong mga tanong. Ano ang ginawa ninyo upang mabuo ang tamang salita?
April. So, sabi ni April na nakabuo siya ng tamang salita sa tulong ng larawan. Tama naman si April na sa tulong ng larawan, nakabuo siya ng tamang salita. Pangalawang tanong, ano ang napansin ninyo sa mga salitang nabuo mula sa larawan, mga bata? Mariel? Sabi ni Mariel na ang mga salita na nabuo mula sa larawan ay mga salitang naglalarawan. Tama naman si Mariel na ang mga salitang na nabuo ay mga salitang nalarawan tulad ng mainit, maganda, malamig, malakas, at masaya. Para mas malaman natin ang ating paksa ngayong araw, meron akong larawan na ipapakita sa inyo, mga bata. Dapat i-observe ninyo o tan-awon ninyo tarong kung sa inyohang makita. Ang unang tanong, mga bata, ano ang nakita ninyo sa larawan? Ruby. Ang sabi ni Ruby, nakita niya daw na tao na may hawak na maraming lobo. Tama naman si Ruby na ang larawan ay may tao na naghahawak ng lobo. Ang tawag sa kanya, mga bata, siya ay si Mr. Balloon Man. Ano ang tawag sa kanya, mga bata? Siya ay si Mr. Balloon Man. Meron akong isang tanong. Ano ang hugis ng lobo na hawak ni Mr. Balloon Man, mga bata? Carla? Tama, ito ay hugis bilog. Ang bilog ba, mga bata, ay salitang naglalarawan ng lobo? Tama, ang bilog ay salitang naglalarawan sa lobo. Meron ba kayong ideya, mga bata, kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? Rosemary? Sabi ni Rosemary na ang ating tatalakayin ngayong araw ay mga salitang naglalarawan. Tama ba siya? Tama, ang ating paksang tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pang-uri o salitang naglalarawan. Kung sa English pa ito ay adjective. So, ang pang-uri sa Filipino, ito ay mga salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Naintindihan ba, mga bata, kung ano ang pang-uri? Ngayon, para mas maintindihan ninyo ang pang-uri o mga salitang naglalarawan, meron akong mga pangungusap dito. At babasahin natin ng sabay-sabay. Una, bumili si Peter ng isang malaki at asul na lobo. Pangalawa, si Mr. Balloon Man ay nagbibenta ng mga bilog na lobo. Pangatlo, ang rusas na lobo ay maganda. Panghuli, bumili si Mela ng 2 bilog na rusas na lobo. Ngayon, mga bata, meron akong mga tanong tungkol sa ating binasa na mga pangungusap. Ano ang uri ng lobo ang binili ni Peter at ano naman ang kulay nun? Kristen Fay? Very good. Malaki at asul. Malaki at asul ang naglalarawan sa lobo.
Atong siyang tagtagsaon mga bata. Kung unsa na ang malaki, kung unsa na po na ang asul. So una ta sa malaki. So ang malaki mga bata ay naglalarawan siya sa laki. So ang malaki, nag-describe siya kung unsa siya kadakon ang lubo na gibili ni Peter. Ang asul naman mga bata, naglalarawan siya sa kulay. So asul or blue, maunay color nga gipalit ni Peter. Very good mga bata. Naintindihan nyo ba kung ano ang malaki at asul na nalagrawan sa lobo ni Peter? Okay, very good. Naintindihan na naman. Meron akong ibang tanong mga bata. Ano ang uri ng lobo ang ibinibenta ni Mr. Balloon Man? Liza? Tama, ito ay hugis bilog. Ang bilog naman mga bata ay naglalarawan sa hugis. Hugis or shape in English. So bilog ang naglalarawan sa hugis or shape na gibenta ni Mr. Balloon Man. Ano naman ang katangian sa rosas na lubo mga bata? JR? Very good. Ito ay maganda. Ang maganda naman mga bata ay salitang naglalarawan ng sa katangian. Ang maganda mga bata katulad ng masipag, maganda, matalino, matulungin. Ito ay mga salitang naglalarawan sa katangian. Naintindihan mga bata kung ano ang pang-uri. So naintindihan nyo naman, meron akong mga tanong. Kung nakikinig ba kayo o naintindihan nyo ba ang aking paksang aralin na tinalakay ngayon? Ano nga ulit ang ating paksang tinalakay ngayong araw, Ruby? Tama, ito ay pang-uri. Ano naman ang pang-uri, Maris? Sabi ni Maris na ang pang-uri ay salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop at lugar. Pangalawang tanong. Magbigay ng halimbawa na pangungusap na may pang-uri. Trisha? So sabi ni Trisha, si Ana ay maganda. Saan doon ang pang-uri, Trisha? Maganda, tama. Maganda ang halimbawa ng pang-uri. Pangatlong tanong. Bakit mahalagang gumamit na pang-uri sa pakikipag-usap araw-araw, Grace? So sabi ni Grace mga bata na mahalaga ang pang-uri dahil ito ay makatulong sa karagdagang impormasyon sa pangalan. Tama ba si Grace mga bata? Talagang tama si Grace dahil importante jud ay ni ang pang-uri sa pakikipag-usap araw-araw. Kay makatabang man ni siya mga bata para sa mga impormasyon sa pangalan tulad ng tao, bagay, hayop at lugar. Naintindihan niyo ba lahat ang ating paksang tinalakay ngayong araw mga bata para aktibidad na tayo? So naintindihan nyo naman ang ating paksa ngayong araw, meron akong aktibidad na inihanda na tinatawag na describe mo yan. So ano yan, teacher? So ang describe mo yan,
Hatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay may larawan akong ibibigay. Sa larawan na iyon, gagawa kayo ng simpleng 5 pangungusap na may pang-uri. Gagawin niyo ito sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, irerepresentan niyo ito sa harapan. Naintindihan ba mga bata? Okay, ito ang mga 4 na larawan. Ito mga larawan. Ang pangkat 1, ito ang larawan. Pangkat 2 at pangkat 3 at pangkat 4. Naintindihan ba mga bata? Okay, timer starts now. Huwag kalimutan na magtulungan kayong lahat para mas madali ang inyong gagawin. Mahusay mga bata, talagang natuto na kayo gumawa ng pangungusap na may pang-uri. At dahil dyan, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating sarili. Para mas lalo nyo maintindihan ang ating paksa ngayong araw, meron akong hinihandang worksheet sa inyo mga bata. Makinig kayo. So, diha sa worksheet, merong pangalan. So, ibutang inyong pangalan. And then, ang panuto, ikahon ang mga salitang naglalarawan sa mga sumusunod. Halimbawa, mga bata, kape. So, meron 3 salita dito. Malabo, mainit, malakas. Ano kaya ang salita na mailarawan natin sa kape? Pwede ba malabo? Hindi naman pwede. So, how about mainit? Pwede. And then malakas. Hindi naman malakas ang kape. So, ang tamang sagot ay mainit. So, inyo hadayon ng baksan or ikahon ang mainit. So, naintindihan ba mga bata kung ano ang inyong gagawin? So, naintindihan nyo naman, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sasagutan iyan. Timer starts now. Tapos na ang 5 minuto, ipasa nyo sa harapan ang inyong mga worksheet mga bata. Wala na bang mga papel dyan mga bata? Naipasa na ba lahat? So wala naman. Ngayon, meron akong ipatakdang aralin sa inyo. Meron akong inihanda na mga paboritong karakter ninyo. Ang gagawin nyo lang is gupitin ang inyong paboritong karakter. Pwede rin usa nga karakter nga inyong guntingon diri. And then, ilista ninyo ang mga salitang na makapaglarawan sa inyong paboritong karakter. Pwede rin mga 2 or 3 nga mga salitang nagarawan sa inyong paboritong karakter. Naintindihan ba mga bata? Okay, naintindihan naman. Ngayon, kakanta na tayo ng pang-uri song. At ang tono nito ay The Wheels on the Bus. So ako muna ang kakanta at susunod tayo na lahat. Ngayon, tayo na lahat mga bata ang kakanta.
Maraming salamat sa pagkanta mga bata. Sana natutunan niyo kung ano ang pang-uri. Hanggang sa muli mga bata. Bye-bye!